gumagamit ng mga herbal medicine natin na hindi naman aprobado ng kanilang mga medical doctor at hindi naman na naprobahan din ng mga herbalist doctor natin. Mhm, Yung mga madalas yan, yung mga hindi nagpapakonsulta, mhm, ang nagiging side effect sa kanila diyan is puwede ring makasira ng kanilang mga kidneys. mhm, Puwede ring makasira sa ating mga organs kasi nga bawat halaman may mga, inaano tayong mga toxicity level, mhm, yung mga chemicals na yan na puwedeng makaapekto rin sa ating mga organs. Kaya nangangailangan talaga ng, gabay na sapat na gabay sa ating mga doctors. Tulad po ng paggamit ng, tinatawag nating serpentina. So napatunayan nila na ito ay maganda po sa mga may mataas ang blood sugar. mhm, Kaso nga lang, kapag ito ay naabuso, maaaring magkaroon ng pagtaas ng kanilang mga SGPT, SGOT sa kanilang mga liver. Maaaring masira yung kanilang mga liver at maaaring humantong din sa kanilang mga kidneys. Kaya dapat laging meron silang gabay dyan kung paano iinom, ilan ang dapat inumin. Kasi pag nasobrahan naman nila, ay maaaring maapekto ng kanilang mga organs. mhm. Kaya nga lagi nila sinasabi na kapag gumagamit ng mga natural medicine natin, kailangan mag-ingat tayo at kailangan din nating magpagabay sa mga nakakaalam nito. Yes po, Dok. Talagang mainam po na merong sapat na rekomendasyon or gabay po sa ating mga eksperto o mga doktor bago po tayo mag-take ng kung anumang mga herbal medicine. Dok, matanong natin, safe po ba kapag itong mga nagtitake po ng maintenance na gamot, tapos isinabay po nila itong herbal medicine kasi naniniwala sila na baka mas mabilis daw po silang gumaling kapag pinagsabay po itong dalawa. Safe po ba ito, Dok? Ah, Hindi po maaaring pagsabayin ang synthetic drugs sa mga natural na mga medicine natin, mga herbal. Mhm, Alam niyo bakit? Maaari ito na parehas sila na pang-blood thinner o kaya naman parehas sila na pampalabog mhm, ng dugo. Kaya nga minsan pag gumagamit kayo ng mga herbal medicine, kailangan wag niyong isasabay. mhm, Kaso nga lang, ang pinakamaganda pa rin dito, kapag sinunod nyo yung mhm, mga sinabi ng inyong mga medical doctors na ito yung mga inumin ninyo, eh, hindi wala namang pagbabago. Kumbaga kung hindi naman nagkakaroon ng epekto sa kanila, hindi nagkakaroon ng improvement. So ang iba, nagsiship sila ngayon sa natural, sa mga herbal medicine. At doon daw sila nakakaramdam ng pagginhawa at doon sila napatunayan nila na naging mabisa sa kanila yung herbal medicine na yan. mhm, Marami po ang umiinom ng mga herbal medicine na pinagsasabay nila yung kanilang maintenance. Hindi siya pwedeng pagsabayin. mhm, Tulad po ng paggamit ng turmeric o yung tinatawag nating luyang dilaw. Kapag umiinom ka ng mga maintenance mo sa high blood tulad ng mhm, losartan o kaya yung mga amlodipine na iniinom mo, tapos isasabay mo yung luyang dilaw, which is ito yung herbal medicine na makakatulong din sa mhm, mga hypertension, pangontra sa pamamaga. Pero pag pinagsabay nila ito, maaaring makaapekto sa kanilang pananakit ng kanilang mga ulo. No? So, kaya marami din mga nagtitinda ng mga food supplement mhm, na merong turmeric. Hindi nila alam na merong luyang dilaw yung kanilang mga iniinom at mhm, isinasabay nila ngayon sa iniinom ng mga maintenance. mhm. Nagkakaroon sila ng effect na pananakit ng ulo, pagkahilo, at maaaring maapektuhan ng kanilang puso. Yes po, Dok, if ever po, meron din po talaga itong mga makukulit, yung talagang hindi po sila sumusunod sa payo ng kanilang mga doktor at talagang pinagsasabay pa rin itong maintenance po nila na gamot at herbal. Kung sakali man po, Dok, na masobrahan po yung dosage na kanilang iniinom, ano naman po itong mga maaari po nilang gawin? Yan. Kapag nasobrahan yung kanilang pag-inom ng mga herbal medicine na ginagamit nila, tulad ng mga paglalaga, kung ano mga nilalaga nila, kailangan talaga na magpagabay sila. Kung Mhm, hindi sila sigurado, huwag nilang gagawin. Yun ang napaka-importante. Kasi mhm, sinasabi nila na mas marami papakulo, mas maganda rin yung epekto. Kaso nga mhm, lang, hindi din pwedeng yun ang magiging basihan natin. Kasi maraming naapektuhan tulad ng paglalaga ng mga guyabano leaves. mhm, Alam natin na napakaganda ang guyabano leaves, pagdating sa acidity, sa mataas mhm, ang blood pressure, sa cancer, lahat po yun ay maganda ang guyabano leaves.
Kaso nga lang, kapag ikaw ay may mababang supply ng dugo sa iyong katawan, ay maaaring maapektuhan yung mas mababa ulit yung supply ng dugo mo at pwede kang humantong sa pagkakaroon ng anemia o naman biglang pagkahilo o magkakaroon ka ng problema sa ibang organs. Kaya napakalaga yung mga dosages. Kung ilang dahon ba ang dapat pakulo, ilang beses ka nainom, ilan ba yung sipat na iinumin. Kaya napaka-importante lahat yun. Hindi mo basta-basta iinom ng mga herbal medicines na hindi kayo nagpapakonsulta.